Ang title po natin ngayon ay Seeing God's Word Through New Eyes. Amen? So basahin po natin yung Hebrews chapter 4, verse 12. So kung meron po tayong, kung nakikita po natin yung naka-plus po sa ating screen, basahin po natin, Hebrews chapter 4, verse 12, number 1, 2, 3. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Amen? So yung pag-aaralan po natin ngayon, concerning about the Word of God. Amen? Alam niyo po yung binibigay lang po sa amin yung podcast lang eh. Pero nung pinanood ko itong podcast na to, parang alam mo, parang glimpse lang siya. Kasi actually book talaga dapat ang kailangan pag-aralan. So hindi naman ako nakabili ng hindi naman ako naka-download ng book. Pero alam niyo, praise God, marami naman po tayong mga resources. Amen? Amen po ba? So ngayon po, kung tayo na po tayo sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin sandali. Salamat Panginoon sa pagkabasa na yung salita. Dalangin po na yung Panginoon. Lord, anoint mo ang bawat isa sa amin. Anoint our hearts, anoint our ears, anoint our minds, O God, to receive from you today. And we do not allow any works of the enemy na manakaw ang kapahiyagan ng salita mo sa aming lahat. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. So, the Word of God. Ano ba yung the Word of God? Okay, unang-una yung the Word of God. Sino-sino dito naniniwala na ang salita ng Diyos ang katotohanan? Inerrant. Sino naniniwala? Amen? Parang hindi na ito naniniwala. walang error ang Bible. Sino naniniwala? Amen. Kukunti lang Pag sinabi natin Word of God, ang sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung salita na yon? That Word of God became flesh. Sino yung nag-became flesh na yon? Siya si Jesus. Amen? Kaya kung hindi naniniwala, kung ikaw ay nakapabilang sa isang grupo o relihiyon na kung saan hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, okay, mag-ingat po tayo doon. Amen? Ibig sabihin, yun po ay anti-Christ. Amen? Kasi hindi sila naniniwala na si Jesus, na ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at siya ang Diyos. Amen? So, the Word of God, sa ibang term, yun po ay the Scripture. Sabihin nyo nga, Scripture. Divine revelation, or any part of it, this is called the Word of God. Amen? Amen po ba? Okay, so, sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, always be eager to present yourself before God as a perfect and mature minister without shame, as one who correctly explains the word of truth. O sabi po sa iba, rightly dividing the word of truth. Okay, ibig sabihin nun, dissecting. Okay, dissecting the word. Sabihin mo dissecting. So, pag sinabi natin, rightly dividing the truth, ibig po sabihin, dinidivide, amen, dinadissect, okay? So, yun po yung pag sinabi natin rightly dividing the word of truth, pag sinabi po natin rightly dividing, ibig sabihin sa Greek ay orthotomonta. Okay? Naintindihan niyo po ba? Orthotomonta. Dalawang word po yan. Isa, ortho, ibig sabihin ng ortho ay right or proper. At ibig naman yung tumonta, ibig sabihin po yun ay to cut. Okay? Kaya po sinabi natin kanina, rightly dividing, ibig sabihin, yung explain mo na maayos yung word of truth.
Okay? Yun po ibig sabihin nun. Ang sabi po kay Timothy. So, kumbaga, just to give you an example, kapag kayo po ay naalala ko lang sa pamantasan, kapag mga medyo, nakalimutan ko na yung mga season na yon, ang daming pusa. Tapos pagdating naman itong season, pag malapit na yung, basta nawawala na yung mga pusa. Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Dinadissect ng mga students kasi meron doong medicine department. So sila yung nagdadissect ng pusa. Okay? So ganun po 'yun. Kumbaga hinihimay-himay mo lahat. Okay? Na-imagine niyo po yung pag sinabing dissect. Okay? So word for word, kailangan po natin pag-aralan 'yun. Amen? Nakuha niyo po mga kapatid? Amen? Ganun po yung pag sinabi natin dissecting the word. Okay? So, sa Western culture, pag sinabi po natin mga Western, yung Greek, kapag siya po ay nagsisik ng truth, yun po ay abstract. Okay? Pagdating naman po sa mga Eastern, mga Hebrew, kapag nagsik sila ng truth ay concrete. Okay? Ano ibig sabihin ano ang difference ng concrete? Pag sinabi natin concrete, ang thinking mo ay focus on things that are real and tangible. Yun po yung concrete. Pag sinabi po naman natin abstract, ang thinking mo is higher level mode of thinking that involves processing theoretical concepts and allows us to make connections and see patterns. Ganun po pag sinabi natin yung abstract. Okay? So, ulitin po natin, no? Ito naman, palaka naman, okay? Kapag palaka, pag dinisect mo, ang ginagawa ng Western culture, imagine po natin yung palaka, yun yung Word of God. Okay? Just to give you an example, illustration. So, ang ginagawa ng Western culture, yung Greek, kukunin nila yung palaka, dadalhin po nila sa laboratory at idadissect po nila. Okay, ganun po yun, ha? Pero pagdating naman sa mga Greek, sa Hebrew, sa Eastern, pupuntahan po nila kung saan galing kung saan pinagmulan ng palaka. Okay? Doon sila pupunta. Naintindihan niyo po? So, ganun po pag nag-aaral ng salita ang mga Hebrew, kapag naman ang mga Greek. So, magkaiba. Pero, bakit kaya? Kasi, tandaan po natin, ang Biblia po ay ginawa, okay, nakhango sa lingwahe ng Hebrew at Griego. Kaya mahalaga po na ating pinag-aaralan itong mga bagay nito. Kaya mahalaga po yung Hebrew at saka yung Greek. Amen? Pero hindi ko sinasabi mag-aral kayo ng Griego at mag-aral kayo ng Hebrew sapagkat marami na pong mga resources para po, at mga Bible translation para maging mapagaan ang ating pag-aaral. Sinasabi ko lang po sa inyo, bakit ganun? Bakit may Hebrew? Bakit may Greek? Okay, yun po explanation. Sabi nga po sabi ni Martin Luther, the importance of understanding Greek and Hebrew when studying the Bible. The languages are the sheet in which the sword of the Spirit is contained. Okay? Ayun po ang sabi ni Martin Luther. Ibig po sabihin nun, yung sinasabi ni Martin Luther, bakit mahalaga po yung language na yan, sapagkat itong language nito, ito yung cover, ito yung case. Okay? Ibig sabihin nun, kung may cover, kung may case, pine-preserve po niya yung sword. Di po ba? Alam niyo yung nakita na kayo ng mga sword, meron ba? O tabak na lang. Merong mga lagayan po yan. Okay? Para hindi mga lawang, para hindi So yung sheet na yon, yung cover na yon, para ma-preserve yung sword. Okay? Nagigets niyo po? So yun po ang dahilan bakit may Hebrew, may Greek, may languages upang ma-preserve. Okay? Yung Word of God, yung Sword of the Spirit. Amen? So, sabi ko nga kanina, you don't have to study Hebrew or Greek. Amen? Sapagkat marami na pong mga Bible translation na nakapaloob na. Okay? Nilagay na po doon yung ibig sabihin sa Greek, sa Hebrew. Amen? Kung makakita kayo ng mga gantong ganito yung kakapal yun, no? Okay? Naintindihan niyo po ba?
So, pag nag-aaral, alam nyo, pag nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang Google ng Google, sabi nga ni Pastor Gloria, ni Glory, Pastor Glo huwag puro Google ng Google. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang Google ng Google. Gugulin mo ang oras mo sa pag-aaral, pagbabasa ng Biblia. Amen? Amen po ba? Huwag Google. Amen? Amen po ba? Kasi ngayon, napakadali na lang eh. Pag ang topic mo, ganyan, Google na lang. Tapos yun na, tapos na. No, hindi dapat ganun. Amen? Amen po ba? Yung mga nag-ano dyan, yung mga nagpipreach. Ano ba yun? Parang patama. Hindi naman. Amen po ba? Sinabi yun ni Pastor Glo, di po ba? Sino yun lang dito no? Nung si Pastor Glo sabi, kasi Google daw ng Google, okay? Sabi ko nga, dapat i-google natin yung oras. Amen? Sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay. Balikan ko lang yun. Naunahan ko po yung sarili ko eh. Okay. So, sabi ko nga kanina, yung ating Hebrew at saka yung Greek, yung Western and Eastern. Parang ganito po yan. Kapag sinabi po nating Greek, just to give you more illustration, kapag bating sa Bible, pag sinabi nating Greek, ano kaya ang maiintindihan natin dito? Ano kaya ang mahahalaw natin dito sa itong passage na to? Ganun po yung Greek. Pero when it comes to Hebrew, okay, ano nga sabihin ng Hebrew? Tell me the story. Basahin mo yung kwento. At hayaan mo yung kwento ang mag-explain. Intindihan niyo po? Hahayaan nyo ang Word of God ang mag-explain ng kanyang sarili. Amen? Ang sabi nga ng Panginoon Jesus, the Holy Spirit will explain to you, will teach you. Amen? Ipapaliwanag sa iyo. Amen? Yung salita niya. Amen po ba? So, ganun po. So, mahalaga pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray ka muna. Kailangan mo ng banal na espiritu para mas maunawaan mo ang passage, yung mga scripture na binabasa, pinag-aaralan mo. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Parang hindi yata kayo lahat eh. Baka kasi yata sa inyo, hindi yata rin babasa ng Biblia. Sino ba rito yung when was the last time you read your Bible? Taas ang kamay. Okay, when was the last time? Nagbasa kayo ng Bible? Ha? O, paano naman yung iba? Yung iba sa inyo, ginagawang once a week eh. Okay, ang once a week po yung Sunday, pagpunta sa church, hindi po yung pagbasa ng Bible. Ang pagbasa po ng Bible, make sure na araw-araw po nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos, binabasa ang salita ng Diyos. Amen? So, ano pa? Okay? Understanding God's Word. Okay? Understanding God's Word, studying a Bible passage, ano ang gagawin po natin? Number 1, use the passage of the chapter where it occurs to personal meditation or quiet time. Pupuntahan po natin yung chapter kung saan nanggaling. Okay? Kapag meron kang scripture, puntahan mo yung chapter mismo, yung book mismo. Or number 2, read the whole section. Okay? Basahin mo lahat. Halimbawa, Timothy, basahin mo yung book of Timothy. Okay? Number 3, read the study passage or the entire chapter or where it occurs in several translation. Basahin mo naman ngayon sa iba't ibang translation. Okay? Number 4, search out the parallel passages and the other cross-references of the study text. Kapag kayo po ay nagbabasa ng Bible ng salita ng Diyos, meron pong mga footnote. Ang tawag po doon ay cross-reference. Okay? Pupuntahan nyo rin po yun, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Mukhang mahirap ba mag-aaral ng salita ng Diyos? Mahalaga po yan, mga kapatid. Mahalaga po pag-aaral ng salita ng Diyos. So, pupuntahan nyo po yung mga cross-reference. Amen? Kung saan makikita yung mga parallel na passage na yon na binabasa po natin. Okay, number 5. List the key words in the study text and look up their meaning.
Katulad ng ginawa ko kanina. Di ba yung rightly dividing? Okay? Ano ba ibig sabihin nung sa Greek? So pinuntahan ko, tinignan ko ano ba ibig sabihin? Orthotomonta. So ganun po ang gagawin din po natin. So hanapin po natin yung meaning noon. Amen? Especially yung mga first mention, yung mga last mention sa Bible. Amen? Okay, number 6. Summarize the main teaching of the passage. Okay, isa-summarize mo ngayon yung mga natutunan mo doon sa binabasa mong passage. Number 7, finally read all the study helps that are available, yung commentaries, exegetical commentaries, and so on and so forth. Iba pang mga example, katulad po nito. Amen? Parallel Study Bible, ito yung marami pong cross-reference. Okay? So marami pong mga resources para magamit, okay, sa pag-aaral ng Biblia. Amen? So, gaining additional meaning. Okay, napasadahan na po natin yan, di ba, kanina, yung regarding sa Hebrew and Greek. Okay. So, just to give you an example, Genesis chapter 21, verse 33. Okay. Sa Genesis chapter 21, verse 33, Abraham planted a tamarisk tree at Beersheba, and there he called on the name of the Lord in prayer, the eternal God. Okay? Pansinin niyo po, binasa po natin. Ano sa binasa po natin yung kakaiba? Anong word po dyan yung kakaiba? Meron po ba? Meron po bang kakaiba dyan? Okay? Ano yun? Tamarisk, tama. So, yung tamarisk na yan, ayan po yung tamarisk tree. So, pagpupuntahan po natin, ang ibig sabihin po ng tamarisk tree, ito po ay, specifically, okay, ito po yung evergreen nature of the tamarisk tree represents hope and light. Amen? The tamarisk tree symbolizes new beginning. Amen? So, ibig sabihin, bakit siya nagplant si Abraham ng tamarisk tree? Dahil nananampalataya siya, umaasa siya, amen? Sapagkat bago yung passage nito, siya po ay nagkaroon ng encounter kay Abimelech, okay? Nagkaroon siya ng problema, pero nasolusyonan naman, okay? Pero, gusto niya na magkaroon ng umasa sa Panginoong Diyos. Kaya ginamit niya yung tamarisk tree sapagkat this tamarisk tree symbolizes hope. Sabihin mo nga, hope. Symbolize faith and life. Amen? So, kaya yun po yung ginamit niya. So, tandaan po natin, walang salita na ginagamit ang Diyos sa Biblia na parang walang dahilan. Lahat po ng salita na nilalagay ng Diyos sa Biblia ay may dahilan. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, kahit niyan, yung tamarisk tree nagplant si Abraham, may ibig sabihin pala yun. Amen? So, kumbaga po, hindi lang to basta nagbabasa lang ng Biblia. Kailangan talaga po natin pag-aralan. Amen? Amen? I-google natin talaga ang oras. Amen? Alam niyo naman siguro yung Google, di ba? I-spend mo. Sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi Google. Okay. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Okay, so, internalizing God's Word. Okay, number 2, internalizing God's Word. Sabi sa Psalm 119 verse 11, ang nasabi po nito ay si David, I consider your word to be my greatest treasure, and I treasure it in my heart. Bakit kaya? Para hindi siya magkasala. Amen? So, si Haring David, tinetreasure niya yung Word of God na greatest treasure. Amen? Kamusta ikaw, kapatid? Paano mo tinitingnan ng Word of God? Amen? Amen po ba? So, ikaw na po nakakasagot nun. Amen? Kung paano mo tinitingnan ng Word of God. Yan ba ay greatest treasure mo? Yan ba ay treasure mo? Amen?
O baka naman cellphone ang treasure mo? Baka naman iPad ang treasure mo? Hello? Baka naman trabaho ang treasure mo? Okay? So, sinasabi po lang dito, we have to internalize God's Word. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Amen? All, sinabi pa dito ay some. Ano bang sabi doon? Ay all. When we say all, lahat. Wala ka dapat itira. Wala ka dapat i-spare. Wala ka dapat pipiliin lang. Ibig sabihin po ng all, lahat. From Old Testament to New Testament. The full gospel. Amen? Sabi mo sa katabi mo, full gospel. Amen? The whole counsel of God. Amen? Yung buong Bible. Amen? Hindi dapat tayo pumipili lang. Amen? Amen po ba? Pag sinabi doon sa Biblia, forgive your, di ba, patawarin mo yung kapatid mo. Amen? Minsan iba, namimili tayo eh. Inaano natin yun, chinitsapwera natin yun. O kaya naman, give your tithes. Chinitsapwera natin yun. Dapat, lahat po. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, lahat dapat. Amen? Wala tayong dapat pinipili. Amen? So, okay. Paano natin gagawin yun? To internalize God's Word, number 1, soak yourself in the Word of God. Amen? Pastor, ano ibig sabihin ng soak? Sino inabot yung kulay blue? Ilalagay sa labahan, sa paglalaba. Anong tawag doon? Tina. Right answer. Bigyan ng jacket. Okay. Ang ibig sabihin po nun, yung damit mo, kung anong kulay nung tina, magiging kulay ng damit. Naintindihan niyo po ba? Ganon din po yung pag sinabi natin, soak yourself in the Word of God. Amen? Amen po ba? Binababad po natin. Ayan tayo, pag ganitong mga topic, no? Saan tayo nagbababad? Yun ba ang totoo? Yun ba ang realidad? Gumising tayo mga kapatid. Gising na. Malapit na dumating ang Panginoon. There are so many distractions na dumarating sa atin. Dati TV lang, ngayon may mobile na. Amen? Amen po ba? Saan tayo nagbababad? Tanungin mo nga katabi mo, saan ka nagbababad, brother, sister? Kahit yan lang po makuha po natin ngayong umaga, okay na eh. Soak yourself in the Word of God. Amen? Andyan pa ba kayo? Okay. Next. Personally involve yourself with the Word of God and God's creation. Amen? Ano ba yung God's creation? Pwede yung tao. Tao din, created by God yung tao, di ba? So, anything na create ni God, we have to personally involve ourselves. Amen? Pag sinabi natin, involve po natin, especially mga kapatiran po natin. Amen? I-involve po natin yung sarili. I-involve mo yung sarili mo sa community. I-involve mo yung sarili mo sa homeowners. parang tinatamaan yata ako dun. Kasi ilang beses na ako ni Yaya mag-officer, pero tinatanggihan ko eh. Kasi nga, syempre, dami tayong ginagawa. Pero dapat we have to involve ourselves sa lahat ng yan, mga kapatid. Involve mo yung sarili mo sa pagboto.
Malapit na ang eleksyon, mga kapatid. Pastor, hindi maganda yung mga pagpipilian. Wala itong mga mahalaga bumoto ka. Amen? Mahalaga mo yung boto mo, yung pa magpapanalo. Amen? Amen po ba? Involve yourselves. Amen? Lalo-lalo na sa pamilya mo, sa mga anak mo. I-involve mo yung sarili mo. Baka mamaya, hindi mo nakilala yung anak mo. Baka mamaya, buntis na pala yung anak mo. O nakabuntis na pala yung anak mo, hindi mo alam. You have to involve yourself. Amen? Hello po mga tatay, mga nanay. Amen po ba? Parang wala yata yung mga nanay. Amen po ba? Amen. Okay, live out the message that we learn. Okay? Ipamuhay daw natin yung natutunan po natin na mensahe. Hindi lang po tayo tagapakinig lamang. Tayo po ay tagagawa, doer of the word. Sabihin mo nga sa tabi mo, hindi ka lang tagapakinig. Doer ka rin ng salita. Amen po ba? Amen ba mga kapatid? Amen. Okay, next. Have a thankful, appreciative, and joyful heart. Okay? Kapag tayo ay merong panibagong revelation, meron tayong answered prayer, meron tayong kapahayagan sa salita ng Diyos, we have to be thankful. Amen? Alam mo, natutuwa ako sa mga ibang tao natin dito. Kapag yung mga after po namin mag-preach, sila po ay inaano po kami. Pastor, na-bless po kami. Nagpapasalamat po sila. Amen? Alam po, nakaka-encourage po yun. Nakakatuwa po yung mga ganun mga tao. Hindi ko na sasabihin kung sino sila, pero sila po ay nakakatuwa. Nakaka-encourage sa aming mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? So, have a thankful, appreciative, and joyful heart once na ikaw ay may natutunan, may nalamang kapahayagan sa salita. Amen? Amen po ba? Okay? Last but not the least, Christ is always the message. Amen. Sa mga nagpi-preach na po, sa lahat po ng mga nagpi-preach na o nag-exhort anything, we must always ibigay yung message ay si Christ lagi. Christ is always the message. Amen. Hindi naman dapat nakakalungkot, no? Minsan pag may tumatayo sa pulpito, ang mensahe, minsan ang mensahe, parang hinanakit, parang gano'n lumalabas. Di ba? Minsan lumalabas, parang lahat ng mga failures. Dapat po hindi gano'n. Amen. Dapat po laging itataas po natin ang Panginoong Hesus sa bawat mensahe. Amen? Amen po ba? Naintindihan niyo pa po, mga lahat, lalo na yung mga nagpipreach, tumatayo sa pulpit o ng mga nag-exhort. Okay? Tandaan po natin to mga kapatid. The message must be validated by our lives. Kaya alam niyo po, mahirap tumayo po dito sapagkat we have to portray, we have to live out kung ano yung mga sinasabi po namin dito. Amen? Ganun po yun. Ganun po kahirap pag ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kailangan mo i-live out yung mga sinasabi mo. You have to talk what you preach. Amen? Amen po ba? Amen. So, yun po ibig sabihin. Pag sinabi po natin, internalize God's Word sa buhay po natin. Amen? Naalala ko po yung makwento ko lang na po, hindi naman sa tinataas ko yung sarili ko, no, pero nung ko bago-bago pa lang doon sa tatrabaho sa Ortigas. May nagsabi po sa akin doon, sabi niya, baka kilala niyo, baka huwag na sabihin. So, sinabi niya sa akin, yan, sabi niya sa akin. Alam mo ikaw, born again ka, no? Sabi niya gano'n sa akin.
Bakit? Bakit? Kasi nakita ko kung paano ka kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita. So, ibig po sabihin, natutuwa ako sa sinabi niya sapagkat nakita niya, amen, yung pinapahayag natin, yung salita, amen, yung Kristo, amen. Kasi sabi niya, doon daw sa amin, yung iba doon born again, pero hindi daw nakikita sa buhay po nila. So, na-realize ko, mga kapatid, no, if we are born again Christian, tandaan niyo po, kayo po ang binabasa ng tao sa paligid niyo. Amen? Kaya mahalaga po, mga kapatid, hindi lang dapat ikaw ay Kristiyano tuwing linggo. Dapat ikaw ay Kristiyano pagdating mo sa trabaho mo, pagdating mo sa eskwela, dapat dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Amen? Kaya po tayo tinawag na Christian, di po ba? Amen? Christ. Amen? Anong tawag pag idol nila si Nora, ang tawag sa kanila? Noranian. Pag ang idol nila si Bilba, anong tawag? Kapanahunan ko namin yun eh. Pag ang idol nila si Sharon, anong tawag? O, pag ang idol mo ay si Christ, anong tawag sa'yo? Ganun yun, di ba? Dapat makikita si Christ sa'yo. Amen? Amen po ba? Ganun po, kaya, kung gusto mo makita si Kristo sa'yo, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Amen? Again, kung gusto mo makita si Kristo sa buhay mo, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Baka hindi pa yata nakuha ng iba eh. Kung gusto mo makita si Kristo sa buhay mo, mag-aral ka ng salita ng Diyos. I did not say magbasa, ang sabi ko mag-aral. Iba ang magbasa sa mag-aral. Sino nito ang mga nag-aral? Naging grade school, elementary, high school. Sino nag-aral? Ano ang ginagawa po natin? Hindi lang nagbabasa, di po ba? Mayroong mga test, may mga exam. Ganon din po, mga kapatid. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, may mga exam, may mga test sa buhay. Amen? You have to apply these words, amen, sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng pag-test ng buhay. Amen? We will encounter so many tests in life so that you will have a testimony. Amen? Testing are important. Ang testing ay mahalaga para meron kang testimony sa buhay. Amen po ba? Kaya mag-aral po tayo. Sabi mo sa katabi mo, minsan pa, sabi mo sa kabila, sa kanan, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Sa kabila naman, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Okay? Hindi lang magbasa, okay? Hindi lang magbasa. Okay. So, hindi ko na babasahin itong isang, doon tayo sa last na illustration para mabilis po tayo. Okay, doon tayo sa last illustration. Ayan. Okay. Sino nakakakilala kay Zacchaeus? Sino nakapagbasa na about kay Zacchaeus? Okay. So, example ulit tayo kay Zacchaeus, no? Basahin po natin sa Luke chapter 19, verse 1 to 10. Okay. Sabay-sabay po natin basahin. In 1, 2, 3, go! Basa! Who supervised all the tax collectors. He was very eager to see Jesus. Kept trying to get a look at him through the massive crowd. Since Zacchaeus was a short man and couldn't see over the heads of the people,
He ran on ahead of everyone and climbed up a blossoming fig tree to get a glimpse of Jesus as he passed by. When Jesus got to that place, he looked up into the tree and said, "Zacchaeus, hurry on down, for I must stay at your house today." So he scurried down the tree and found himself face to face with Jesus. As Jesus left to go with Zacchaeus, many in the crowd complained, "Look at this! Of all the people to have dinner with, he's going to eat in the house of a crook." Verse 8, Zacchaeus was amazed over his gracious visit to his home and joyously welcomed Jesus. Zacchaeus stood in front of the Lord and said, "Half of all that I own I will give to the poor. And Lord, if I have cheated anyone, I promise to pay them back 4 times as much as I stole." Jesus said to him, "Your repentance shows that today life, salvation has come to you and your household, and that you are a true son of Abraham. The Son of Man has come to seek out and to give life to those who are lost." Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita. Amen. So, tingnan po natin yung binasa po natin about kay Zacchaeus. Okay? Pansanin po natin mga kapatid. Si Zacchaeus, tandaan po natin we have to pag-aralan po natin. So binasa po natin yung Luke Luke 19, okay? So nakita po natin sino mga character, si Zacchaeus. Okay? Sino si Zacchaeus? Tax collector. Sino pa yung mga nandun? Yung mga tao, crowd. Sino pa yung mga nandun? Si Jesus. Okay? Ano ang nakita po natin kay Zacchaeus? Siya ay ano? Bukod sa tax collector, siya ay ano? Pandak. Sa Tagalog. Taga-pandakan. Okay. So, ganun po pag ikaw ay mag-aaral ng Bible, ng passage. Titingnan mo lahat ng characters, titingnan mo yung istorya, okay? So, napapansin po natin, galit yung mga tao kay Zacchaeus. Bakit? Kasi nga, pag sinabi natin tax collector noong panahon po nila, sila po ay kumukupit. Okay? Sa panahon kaya natin, ganun pa kaya? Hindi. Okay. So, ganun. Amen? Nakita po natin. So, nakita natin kanina, balikan po natin yung verse 1. Ano itong ginagawa po natin? Application na po ito. Okay. Pansinin po natin, doon sa binasa po natin kanina, verse 3, he was very eager to see Jesus and kept trying to get a look at him through the massive crowds. Amen? Siya po ay gustong-gusto niya makita ang Panginoong Jesus. Amen? When we apply this sa ating panahon po natin, are you always eager to read the Word? To see the Word? Because the Word of God and Jesus are one. Amen? Amen po ba? Si Zacchaeus, popular ang Panginoong Jesus, nakilala niya sa mga sinasabi ng mga tao na nagpapagaling, lahat ng mga ginagawa niya, yung mga miracles. So nalaman ni Zacchaeus. At gusto niya itong ma-encounter. Amen? Amen po ba? Kayo po ba, gusto niyo ba ma-encounter ang Panginoong Jesus? You have to study the Word. Again, kung gusto mo ma-encounter ang Panginoong Jesus, hindi lang basahin, mag-aral. Amen? You don't have to go to Peniel to encounter Jesus. You have to study the Word. Amen? Mag-aral. So, kahit marindi kayo sa sinasabi kong mag-aral, study, okay lang. Basta gusto ko lang maintindihan po ninyo, ang pagbabasa ay iba sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
Well, I'm not against sa mga sa mga Bible reading calendar. Wala po akong okay po 'yun. Pero ang gusto ko pong sabihin, biglang ibigyan ng emphasize, biglang diin ay mag-study, mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo po ba? Okay, so ano pa nakita po natin doon mga kapatid? So, si Zacchaeus ba ay napansin? Natural, napansin siya kasi umakyat siya, di ba? Makakita ka ba naman ng ako nakakita po ako ng sycamore tree, ang laki din eh. Di ba? Di ba? Yung sila kita. Ang laki ng sycamore tree. So pag imakyat siya, makikita talaga yung tao kasi nga malaki yung So kaya napansin siya ni Jesus. Amen? Kung i-apply natin sa buhay po natin ngayon, paano po natin i-apply po yun para mapansin tayo ng Panginoon? Amen? Ang posture ng pagtaas ng kamay is a symbol of surrendering. Amen? Di ba pag ikaw ay may tinatawag, anong gagawin po natin? Di ba gagawin mo siya? Di ba? Sabi mo, Micah, gaganon ka, di ba? Micah, ganon ka, di ba? So, tinataas mo yung kamay mo, tinataas mo yung... Kapag ikaw ay susuko, anong gagawin mo? Tataas ng kamay. So, sa panahon po natin, ganun dapat ang ginagawa ito para magkaroon tayo ng atensyon sa Panginoong Hesus. Why? Because inaamin mo na hindi mo kaya. Amen? Yung problema mo, gusto mo na magbago. Si Zacchaeus, palagay ko, ganun nangyari sa kanya. Gusto niya na magbago, ayaw niya ng nadadaya siya. Gusto niya magkaroon ng encounter, gusto niya magkaroon ng transformation sa buhay niya. Kaya ang ginawa niya yon. Sa buhay po natin ngayon, ganun din. You have to lift up your hands to God. Amen. May kanta nga yun, di ba? Lift your hands to heaven and pray. Amen. Magtaas ka ng kamay. Amen? Aminin mo, sabihin mo sa Panginoon na hindi mo kaya. Na si Jesus lang ay may magagawang paraan sa iyo. Amen? Okay, ano pa yung makikita po natin dito? So, okay, to make the story short, tinawag siya ni Jesus, bumaba, amen, para ang Panginoong Jesus ay magdi-dinner sa kanilang bahay. Okay, again, obserbahan mo yung kultura, yung history. Kapag po sa Israel, when we say, pag kayo ay pinakain ka doon sa bahay mo, sa isang lamesa, ibig po sabihin nun, nagkakaroon kayo ng covenant. Okay? Ibig po sabihin, pag tatanggol mo siya, bibigyan mo ng proteksyon yung nagpakain sa'yo at yung pinakain mo. Yun ay a sign of covenant na itong taong ito na nagpakain sa'yo at ikaw na pinakain, poproteksyonan ninyo ang bawat isa. Amen? Ganun po ibig sabihin po nun sa kultura po nila. So, kaya nagreklamo yung iba. Look at this, of all the people to have dinner with, he's going to eat in the house of a crook. Masamang tao si Zacchaeus, di ba? Tingin nila. Bakit sa dami-dami mga tao dito, bakit doon pa kay Zacchaeus makikikain si di ba? Si Jesus Christ. So, kasi nga, yung kultura nila, ganun. May ibig po sabihin yung pagkain na yun. Pag inimbita mo, pag inopen mo yung bahay mo sa isang tao, ibig po sabihin siya po ay welcome sa pamilya ninyo. Amen? Ganun po yun. Okay, ano pa? Okay, ito ang pinakamahalaga pa mga kapatid. After niya ma-encounter ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, half of all that I own, I will give to the poor. And Lord, if I have cheated anyone, I promise to pay them back 4 times as much as I stole. Jesus said to him, your repentance shows that today, life salvation has come to you and your household, and that you are a true son of Abraham. The Son of Man has come to seek out and to give life to those who are lost. Ano nakita po natin dito? Merong transformation. When we study the Word of God, nagkakaroon tayo ng transformation. Amen? Amen po ba? So mahalaga po kapag tayo ay nag-aaral ng
salita ng Diyos. Okay? Dito na lang sa binasa po natin about kay Zacchaeus. Amen? Siya po ay nagpasalamat. Amen? Siya po ay nagkaroon ng pagbabago. Amen? Dahil na-encounter niya ang Panginoong Jesus. When we study the Word of God, we do not just encounter the Logos. Amen? Yung literal na salita. But we always encounter Jesus Himself. Amen? And when we encounter Jesus Himself, amen, magkakaroon sa atin ng pagbabago, transformation. Gusto niyo po ba ng transformation? Gusto niyo po ba ng transformation? Amen? Lahat po tayo gusto natin. Amen? Sabi ko nga again, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Study the Word of God. Okay. Discover the transformative power of Scripture that brings guidance, peace, and hope to our lives. Okay, next. Last na lang po ito. Be like Christ. Okay? The more we study the Word, the more we become like Christ. Amen po ba? Again, be like Christ. The more we study the Word of God, the more we become like Christ. Kaya mahalaga po ang pag-study ng Word. Mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5, hindi ko yata nalagay dyan. Basahin ko na lang po sa inyo. Doon na lang po sa verse 6 to 8 na lang. Yun yung pala yung nakasulat yan. Okay, basahin po natin. Philippians 2, verse 6 to 8. 1, 2, 3, go. Yet He gave no thought to seeing equality with God as His supreme prize. Instead, He emptied Himself of His outward glory by reducing Himself to the form of a lowly servant. He became human. He humbled Himself and became vulnerable, choosing to be revealed as a man, and was obedient. He was a perfect example, even in His death, a criminal's death by crucifixion. Amen? So, mga kapatid, ang Panginoon Jesus nga mismo, nagpakumbaba nang siya po ay nandito. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen? So, again, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Be like Christ. The more we study the Word of God, the more we become like Christ. Amen? At kapag tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, maging humble po tayo. Amen? Huwag po natin isipin na alam na natin lahat. Amen? Amen po ba? Kailangan po natin hubarin lahat na mga ibang natutunan po natin o mga opinion po natin. Tanggalin po natin yon. Same din po pag tayo ay a-attend ng church at uupo para makinig ng sermon, you have to, alisin lahat yung mga natin. Amen? Alisin po natin, empty natin lahat yung mga natutunan. Amen? Para tayo ay merong masagap na bagong kapahayagan. Amen po ba? May natutunan po ba kayo ngayon? Amen po ba? Again, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Ang magbasa ay iba sa mag-aral. Amen? Last na lang po. Through prayer, we seek profound understanding and insight, deepening our connection with the teachings of the Bible. Embracing Scripture brings clarity and guidance, allowing us to navigate life's challenges with divine wisdom and strength. Amen po ba? May natutunan po ba kayo ngayong umaga? Inaanyayahan ko po ang worship team. Okay? Minsan pa mga kapatid, sa ating kung gusto po natin na magkaroon ng encounter with the Lord, lagi po tayong i-empty natin yung ating sarili. Maging open po tayo, i-open natin yung ating puso, buksan po natin yung ating kaisipan. Amen? Para po tayo ay makasagap ng panibagong kapahayagan.